Isang maganda at mapagpalang araw sa lahat. Ako si Myla. Lumaki ako sa lungsod. Ang kwentong ibabahagi ko sa channel ni Miss Aya ay ilang dekada na ang nakakalipas. Nang mga panahong yun, napilitan akong bumalik sa probinsya namin sa Samar. Hindi dahil sa kagustuhan ko, kundi dahil sa trabaho ng tatay ko na nawala ng ayos at kailangan naming umuwi pansamantala sa bahay ng lola ko. Noong una, inisip kong magiging madali lang ang lahat. Probinsya, tahimik, sariwa ang hangin, at malayo sa gulo ng Maynila. Pero hindi ko alam na may mga bagay na hindi nakikita roon. Mga kwento ng matatanda na akala ko ay alamat lang. Doon ko lang naramdaman na may katotohanan pala ang lahat. Gabi na nang dumating kami roon. Sinalubong kami ng tiyuhin ko. May dala siyang gasera at nakangiti. Myla, aba, ang laki mo na. Parang kailan lang bata ka pang makulit dito. O halika na, pumasok na kayo. Nag-aabang na ang nanay. Ngumiti lang ako at sumunod na sa kanila. Medyo kinakabahan ako dahil matagal-tagal na rin simula noong huli akong nakauwi. Habang papasok ako, naamoy ko ang nilutong tinola ni Lola at doon lang ako nakaramdam ng kaunting ginhawa. Pagkatapos naming kumain, nag-umpisa na ang mga kwento ni Lola. Myla, iha, tandaan mo, dito, hindi lang tao ang nakatira. Marami kang makikitang kakaiba. Huwag kang basta lalabas ng gabi, lalo na kung may buwan. At kung sakali mang makarinig ka ng pagtawag na parang pamilyar, huwag mong susundan. Napatawa ako ng bahagya. Lola, baka naman mga kwento lang yan para takutin ako. Lola, hindi na po ako bata. Hindi mo pa alam, iha. May mga nilalang dito na hindi basta nagpapakita. May mga engkanto, mga diwata, mga bantay sa mga punong matagal nang narito. At hindi sila biro. Tumahimik na lang ako pagkatapos niyang sabihin yon. Ayoko nang kumontra dahil alam kong hindi rin ako mapapaboran ng iba. Kinabukasan, lumibot ako sa paligid ng bahay. Sa likod bahay, may malaki at matandang puno ng balete. Nakaangat ang mga ugat, parang may buhay. Pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin habang nakatayo roon. Bigla akong kinilabutan at dali-daling bumalik sa loob ng bahay. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Mahina ang ihip ng hangin at naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Ngunit may isa pa akong napansin. Parang may humuhuni ng kakaibang awit sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Wala namang tao. Pero pakiramdam ko, may anino sa may ilalim ng puno ng balete. Isang umaga noon, sinabi ko kay Tio Ben ang tungkol sa mga nararamdaman ko nitong nagdaang gabi. Chong, baka may tao kagabi sa likod. May naririnig akong parang awit. Huwag mo nang intindihin yun. Basta huwag ka lang lalapit sa punong yun. Myla, may bantayan. Engkanto. Pag nagustuhan ka mahirap ka nang makatakas. Chong naman, baka kung sino lang yun. Basta makinig ka. Ayokong may masamang mangyari sa'yo dito. Hindi ko alam kung bakit, pero simula noon, para bang lalo akong naeenganyong lumapit sa puno. Tuwing gabi, naririnig ko pa rin ang awit. At bawat araw, parang may tinig na umaakit sa akin na huwag matakot. Sa ikatlong gabi ko roon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tahimik akong lumabas. Ang liwanag ng buwan ay diretsyong tumatama sa puno ng balete. Doon ko nakita ang isang lalaki. Matangkad, maputi ang balat, at nakatingin diretsyo sa akin na para bang matagal niya na akong hinihintay. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa loob ng bahay. Pero kinabukasan, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang lalaking nakita ko sa ilalim ng puno ng balete. Hindi ako sigurado kung imahinasyon ko lang ba yon, dala ng mga kwento ni Lola o
o totoo ngang may kakaibang nilalang na nagpakita sa akin. Habang nag-aalmusal, napansin ni Lola ang pagkahilo ko. Myla, anong nangyayari sa'yo? Parang wala ka sa sarili. May nakita ka ba? Wala po Lola. Siguro puyat lang. Hindi lang ako sanay sa katahimikan dito. Napatingin sa akin si Tio Ben. Parang alam niya ang hindi ko sinasabi. Myla, kung ano man ang nakita mo, mas mabuting wag mo nang itago. Lalo lang lumalala pag pinipigilan mo. Hindi na ako sumagot. Ayoko pang umamin. Nang hapon na yon, nagpunta ako sa poso para mag-igib ng tubig. Habang naglalakad, dumaan ako sa tabi ng balete. Gusto ko lang sumulyap, pero napatigil ako nang may marinig akong tinig. Myla. Napatigil ako. Lumingon ako pero wala namang tao. Kinabahan ako at binilisan na ang paglalakad. Ngunit bago pa ako tuluyang makalayo, may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Parang may dumaan mismo sa likuran ko. Hindi ko na ngayon pinansin at nagmadali nang umuwi. Pagkadating ko sa bahay, hindi na ako mapakali. Kinagabihan, muli na namang naulit ang awit. Hindi ko na alam kung matatakot ba ako o maaakit. Ang boses niya ay banayad, parang musika na hindi ko kayang ipaliwanag. At doon ko nga muling nakita ang lalaking yun. Nakatayo siya at nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero parang naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang lumapit ako. Sa hindi ko nga malamang dahilan, hindi ko na napigilan. Lumabas ako ng bahay. Nakayapak lang at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sino ka? Tao ka ba? Mahina kong tanong. Ngumiti siya, ngunit hindi nagsalita. Ang mga mata niya ay kumikislap. Parang may ibang liwanag na galing mismo sa kanya. Tumigil ako sa harap niya. Halos isang di pa lang ang layo. Hindi kita kilala. Pero bakit? Parang matagal na kitang kilala. Hindi pa rin siya sumagot. Pero inabot niya ang kamay ko. Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng init at lamig na magkasabay. Hindi nakakatakot, bagkus ay parang nakakaaliw. Pero bago ko pa man mahawakan ng kamay niya, may malakas na sigaw mula sa bahay. Myla, pumasok ka na! Nagulat ako at napaatras. Paglingon ko sa kanya, wala na ang lalaki. Tanging malamig na hangin na lang ang naiwan. Pagpasok ko ng bahay, galit na galit si Lola. Ano bang sinabi ko sa'yo? Huwag kang lalapit sa punong yon, hindi ba? Alam mo ba kung sino yon? Engkanto yon. Myla, hindi siya tao. Pero ang bait niya. Hindi naman siya nananakot. Parang gusto niya lang makipag-usap. Yan ang panlilin lang nila. Kapag nagustuhan ka, dahan-dahan ka nilang kukunin. At kapag sumama ka na, hindi ka na makakabalik. Hindi ka pwedeng umibig sa engkanto, apo. Hindi ako nakapagsalita. Totoo bang engkanto nga ang nakita ko? Pero bakit iba ang pakiramdam ko? Hindi siya nakakatakot at hindi ko ramdam na masama siya. Kinagabihan, hindi na ako makatulog. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang boses niya at ang tingin ng mga mata niyang parang humihingi ng pagkakataon. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nawala sa isip ko ang lalaking yun. Para bang may iniwang marka sa puso't isipan ko. Kahit anong gawin kong pag-iwas, tuwing gabi ay muli kong naririnig ang awit. Hanggang sa dumating na naman ang gabi na hindi ko na matiis ang kuryosidad. Lumabas ako ng bahay. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa puno ng balete. At gaya ng inaasahan ko, nandoon na naman siya. Nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero ngayon, siya na ang unang nagsalita. Myla. Natigilan ako. Noon ko lang marinig ang boses niya. Malamig, banayad at parang galing sa malayo. Sino ka ba talaga? Bakit mo ko laging tinatawag? Matagal na kitang nakikita. Hindi ka tulad ng iba. Malinis ang puso mo at hindi ka natatakot sa akin.
Ako si Hakan. Hakan, engkanto ka ba? Sandali siyang natahimik bago ngumiti at sumagot. Kung yan ang tawag niyo sa amin, oo, isa akong bantay ng punong ito. Matagal na akong nandito, ngunit bihira akong magpakita sa tao. Ikaw lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa akin. Huminga ko ng malalim. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaakit sa kanya. Napakagwapo at tikas kasi ng itsura niya. Ano bang gusto mo sa akin? Bakit ako ang tinatawag mo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Ngunit mula noong una kitang nakita, parang may koneksyon na. Hindi ko mapigilan na lapitan ka. Tumahimik ako sandali. Totoo bang nararamdaman niya yon? O baka nililinlang niya lang ako, gaya ng sabi ni Lola. Pero sa mga tingin niya ay nakikita kong walang bahid ng kasamaan. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Noon pa man, marami na rin pumapasok sa bakuran ng punong to. Dahil hindi lahat handang makakita. Ang iba, kapag nasilayan ako, natatakot o tumatakbo. Ikaw lang ang nanatili. May kakaibang init akong naramdaman sa dibdib. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa o ikatakot yun. Mula noon, gabi-gabi na akong lumalabas. Lagi siyang naroon. Nag-uusap kami sa ilalim ng balete, palihim at walang nakakaalam. Hakan, totoo bang sinasabi ng mga matatanda? Kapag sumama ang tao sa inyo, hindi na makakabalik? May mga kwento na totoo, pero hindi lahat. May mga engkanto na mapaglaro at may mga nagdadala ng kapahamakan. Pero hindi ako ganon. Hindi ko gustong saktan ka. Pero natatakot pa rin ako. Baka malaman ng lola ko, siguradong hindi siya papayag. Hindi ko hihingin na sumama ka agad. Ang nais ko lang, makilala mo ko. Pakinggan mo ang puso mo, hindi lang ang mga kwento dito sa baryo. Nagpatuloy nga ang pagkikita naming yun ni Hakan. Pero dumating ang araw na napansin ni Tio Ben ang pagiging aligaga ko. Myla, napapansin kong gabi-gabi kang nawawala. Saan ka ba pumupunta? Nagkunwari akong hindi ko alam ang tinutukoy niya. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Wala ho, Chong. Sa bakuran lang para makalanghap ng hangin. Mag-ingat ka. May mga bagay dito na hindi mo kayang kontrolin. Huwag mong hayaan na madala ka. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw at sabihing hindi siya masama. Pero paano ko ipapaliwanag? Paano ko sasabihin na bawat oras na kasama ko si Hakan, para bang mas gumagaan ang pakiramdam ko? Habang lumilipas ang mga gabi, lalo akong nahuhulog sa kakaibang mundo ni Hakan. Hindi ko man masabi ng hayagan, ramdam ko sa sarili ko na kakaiba ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga palihim naming pagkikita, nagsisimula ng maghinala si Lola. Isang gabi, nadatnan niya akong palabas ng bahay. Myla, saan ka na naman pupunta? Gabi na, iha. Napatigil ako, hindi makatingin ng diretso. Lola, sa bakuran lang. Mainit kasi dito sa loob. Naging mariin ang tingin niya sa akin. Alam kong hindi siya naniniwala. Huwag mong kalilimutan ang bilin ko, iha. Hindi lahat ng nakangiti ay mabuti. Ang engkanto, kapag nagustuhan ka, dahan-dahan ka nilang kukunin. Sa una, parang walang masama. Pero kapag lumalim na, mahihirapan ka ng makawala. Hindi na ako nakasagot. Parang tinamaan ako sa puso ng mga sinabi niya. Pero paano ko ipapaliwanag na hindi ko nararamdaman ng masama kay Hakan? Hinayaan ko na nga munang lumalim pa ang gabi bago kami muling nagkita ni Hakan. Sinigurado ko munang tulog na ang mga tao sa loob ng bahay. Natatakot ako, Hakan. Parang alam na ni Lola. Baka mahuli niya tayo. Myla, hindi ko gustong ilagay ka sa panganib. Kung ayaw mong lumabas, hindi ako magpupumilit. Pero tandaan mo,
Narito lang ako. Kahit hindi mo ko makita, babantayan kita. Napatingin ako sa kanya. Ramdam ko ang katapatan sa boses niya. Pero bakit ako? Ano ba talagang dahilan? Hindi ko maintindihan. Matagal na kitang minamasdan. Noon pa man, noong bata ka pa, kapag naglalaro ka rito sa likod, ako ang bantay mo. Ngayon lang ako nagpakita dahil ngayon ka lang handa. Noon pa? Ibig mong sabihin, matagal mo na akong kilala? May mga bagay na hindi agad naiintindihan ng tao. Pero ako, sigurado ako, sa gitna ng katahimikan, ikaw ang tinig na palaging naririnig ko. Ikaw ang tanging nakapagbago sa akin. Hindi ko na alam ang isasagot. Gusto kong maniwala, pero naririnig ko rin ang babala ni Lola. Nang sumunod na gabi, nagising ako sa kakaibang ingay. Parang may humahaplos sa bubong. Pagmulat ko, nakita ko si Tio Ben. May hawak na bolo at tila nagbabantay sa may pinto. Tong, ano yun? Myla, huwag kang lalabas. May mga nilalang na gumagala ngayon. Naririnig ko ang yapak nila. Hindi lahat ay tulad ng sinasabi mong mabait. Hindi ako nakapagsalita, pero sa labas, naharamdaman kong may presensya ring parang nagbabantay para sa akin. Hindi na ako makatiis kahit paulit-ulit ang mga babala ni Lola at Tio Ben. Gabi-gabi pa rin akong humahanap ng pagkakataon upang makalabas at makita si Hakan. Parang may magnito sa pagitan naming dalawa. Hindi ko siya kayang iwasan. Lalo pa nga kaming nagtatagal sa ilalim ng puno ng balete. Tahimik ang paligid roon. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin lang ang maririnig. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang sabi ng pamilya ko, delikado ka. Pero bakit parang ibang pakiramdam ko kapag kasama kita? Myla, ang totoo, marami sa amin ang hindi tanggap ng mundo ng tao. Kasi ang mga tao, takot sa hindi nila naiintindihan. Pero kung pagbibigyan mo ang puso mo, mararamdaman mong wala akong masamang hangarin. Pero paano kung totoo ang sinasabi nila? Na kapag sumama ako sa'yo, baka hindi na ako makabalik. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, hanggang sa halos magdikit na ang aming mga muka. Hindi kita pipilitin. Pero Myla, kung ako lang ang tatanungin, ayoko nang lumayo ka. Randam ko ang tibok ng dibdib ko. Hindi ko na maitago ang totoo. Mahal ko na siya. Mahal ko na ang engkantong si Hakan. Kinabukasan, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, lumapit si Lola. Myla, apo, kausapin mo nga ako ng diretsohan. Nakikita ko sa mga mata mo. May itinatago ka. Sabihin mo sa akin, may nakikita ka ba? Lola, huwag ka nang magsinungaling, apo. Nararamdaman ko. Ay, may nilalang sa balete. Tama ho kayo. Engkanto siya. Pero mabait. Lola, hindi siya masama. Biglang nanlumo ang mukha ni Lola. Diyos ko, yan na nga ba ang kinatatakutan ko, Myla? Hindi lahat ng mabait sa una ay mabait hanggang huli. Madali kang dayain ng tingin at mga salita. Ang gusto nila, ang kaluluwa at buhay ng tao. Hindi. Lola, kilala ko siya. Hindi niya ako sasaktan. Hinawakan ako ni Lola sa balikat. Mariin. Huwag mong sasabihing, mahal mo siya. Hindi ako nakasagot, ngunit alam kong nakita na ni Lola sa mga mata ko ang sagot. Nang muli ngang dumating ang gabi, hindi ako hinayaang matulog ni Lola mag-isa. Nakabantay siya, hawak-hawak ang rosaryo, ngunit kahit anong pag-iwas, naririnig ko pa rin ang tinig ni Hakan sa labas. Myla, lumabas ka. Nandito lang ako. Mahina nitong sabi, halos hangin lang. Gusto kong sumunod, pero hindi ko magawa. Nasa tabi ko si Lola, nakikiramdam pa rin. Kinabukasan pagsikat ng araw, nag-usap kami ni Tio Ben.
Myla, mahal ka namin ng lola mo. Pero hindi lahat ng pagmamahal ay tama. Kung totoo ngang may inkantong sumusuyo sa'yo, tandaan mo, may kapalit ang lahat. Baka sa huli, hindi na ikaw ang makilala namin. Pero Chong, bakit pinipintasan niyo agad siya? Siya lang naman ang nagparamdam sa akin ng kakaiba, ng espesyal. Ay, dahil hindi siya tao, Myla. At hindi mo alam kung hanggang saan ka dadalhin ang damdamin mo. Bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ng lahat. Pero sa kabila ng lahat ng yun, mas lalo akong naakit. Nang gabing yun, nakahanap ako ng pagkakataon. Nang makatulog si Lola, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. At doon, naghihintay si Hakan sa ilalim ng puno ng balete. Nakangiti na parang batang muling nakakita ng matagal nang hinihintay. Hakan, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang hirap ipaliwanag sa kanila. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Basta maniwala ka sa akin. Hindi kita iiwan. At kung ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na ako umatras. At sa haplos na yon, pakiramdam ko para akong nadadarang sa isang apoy na hindi nakakasunog. Mainit pero ligtas. Nakakatakot pero nakakaaliw. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na kami nagkahiwalay. Araw-araw ko siyang hinahanap at gabi-gabi, palihim kaming nagkikita. Pero hindi rin nagtagal dahil isang gabi nahuli ako ni Lola. Pagbukas ko ng pinto at pagpasok sa loob ng bahay, nadatnan ko siyang naghihintay at may hawak na rosaryo at kandila. Myla, akala ko ba'y pinangako mong hindi ka nalalapit sa puno? Lola, hindi ko kayang iwasan si Hakan. Hindi naman siya masama. Mahal ko siya. Napatakip ng bibig si Lola. Kita kong nanginginig ang mga kamay niya. Diyos ko, Myla. Huwag mong sabihin yan. Kapag umabot na sa ganyang punto, mahirap ka nang iligtas. Kung mahal ka niya, bakit sa dilim ka niya dinadala? Bakit kayo nagkikita ng palihim? Wala akong naisagot. Sapul ako sa tanong niya. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi panlilin lang ang ipinapakita ni Hakan. Maya-maya pa'y nakita kong nasa likuran ni Lola si Tio Ben. Seryoso ang mukha nito at halatang hindi natutuwa. Makinig ka, Myla. May albularyo akong kilala. Siya lang ang makakatulong para maputol ang ugnayan ninyong dalawa. Kung hindi, baka tuluyan ka ng kunin ang engkantong yan. Pipiliin mo ba siya kesa sa aming pamilya mo? Chong, paano ko naman iiwan ang taong nagpabago sa akin? Sa dami ng pinagdaanan ko, sa kanya ko lang nahanap ang kasagutan. Pero hindi siya tao. Huwag mong kalilimutan yun. Hindi natin siya kauri. Tanging kapahamakan lang ang dala niya sa mga tulad nating tao. Kung ganun, hayaan niyo akong makausap siya ulit. Kahit sa huling sandali lang, hayaan niyo akong magkausap kami sa maayos na paraan. Nagkatinginan si Lola at Tio Ben. Halatang pinag-iisipan kung pagbibigyan ba nila ang huli kong kahilingan. Pero nagmatigas si Lola. Ayaw nitong pumayag na muli akong makipag-usap sa engkanto. Ayon sa kanya, baka daw dalhin na ako ng engkanto at hindi na muling ibalik sa kanila. Pero si Tio Ben, nanindigan siya. Pinagbigyan niya akong muling makipagkita kay Hakan. Pero iyon na ang huli. Nang dumating nga ang huling gabi, alam kong hindi na ako makakatakas sa desisyon. Naroon si Hakan, naghihintay sa ilalim ng balete. Nakangiti na para bang hindi alintana ang bigat na dinadala ko. Myla, hindi na ako magtatagal. Malalaman na ng pamilya mo ang lahat. Kung sasama ka sa akin, wala nang balikan. Pero kung iiwan mo ko, hindi na tayo muling magkikita pa. Hakan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil natatakot akong mawala ng pagkakataon. Ngunit ngayon, wala na akong pagpipilian.
Ikaw lang ang tanging pinili ko. Myla, ang tanong, ako din ba ang pipiliin mo? Iniabot niya ang kamay niya sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung tatanggapin ko yon. Sa malayo, nakita ko si Lola at si Tio Ben. May hawak na mga kandila at tubig na binasbasan. Myla, bumalik ka rito, apo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Myla, huwag mong bibitawan ang sarili mo sa nilalang na hindi ka kayang dalhin sa tamang daan. Napatitig ako kay Hakan. Ang mga mata niya, puno ng lungkot at pag-asa. Hakan, mahal din kita, pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Sila ang buhay ko. Kung tunay na mahal mo ko, pakawalan mo na ako. Ito na ang huli. Nakita kong nangilid ang luha sa mga mata ni Hakan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya. Yun ang pinakamahirap na gagawin ko. Pero dahil mahal kita, susundin ko. Unti-unti siyang naglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan, kasabay ng malamig na hangin na dumampi sa pisngi ko. Pagbalik ko sa bahay, niyakap ako ni Lola at Tio Ben. Pareho silang umiiyak. Maging ako man, hindi ko na napigilan ang sarili kong humagulhol. Para akong batang nawala ng paboritong laruan. Iyak ako ng iyak. Ay, salamat, Apo. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang nailigtas mo sa sarili mo. Sabi ni Lola. Pero sa puso ko, alam kong hindi yun basta pagtatapos. May iniwang marka si Hakan. Isang alaala ng pagmamahal na hindi ko malilimutan kahit kailan. At sa bawat pagdapo ng hangin sa gabi, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Hindi na siya nagpapakita, pero alam kong kahit hindi kami magkasama, binabantayan niya pa rin ako mula sa malayo. Ngayon, tuwing naaalala ko ang panahong yon, parang isang kwentong hindi totoo, pero alam kong nangyari. Nagmahal ako ng isang engkanto at sa kabila ng lahat, minahal din niya ako. Sadyang hindi lang talaga kami itinadhana para sa isa't isa. Dahil magkaiba ang mundo namin. Hindi kami nagkatuluyan, ngunit hindi ko yun tinitignan bilang pagkatalo. Sa halip, isang paalala na may mga pag-ibig na darating sa buhay natin na hindi para manatili, kundi para iparamdam sa atin kung gaano kahalaga ang magmahal kahit imposible. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.